Pinigilan ng mga gwardya ang mga alipin ng reyna upang tulungan nila siya. Kaya naman nasaksihan ng mga ito na maging biyudo ang haring pinaglilingkuran nila. Ikukwento ko sa inyo ang reyna na kinuha ng tubig sa harap ng kanyang nasasakupan. Ito ay ang kasawian ng reyna na si Sunandha. Ipinanganak ang prinsesang si Sunandha Kumariratana ng ika-10 ng Nobyembre ng taong 1960. Nakipag-isang dibdib ang haring si Rama V na binansagan na ang haring si Chulalongkorn sa prinsesang si Sunandha nang ito ay teenager pa. Pinakasalan din ng haring ito ang dalawa pa na mga kapatid niya. Ngunit ang pinakapaborito ng hari ay ang pinakamamahal niya na reyna na si Sunandha. Dahil hawak ng reynang ito ang pinakamataas na katungkulan sunod sa pinakamamahal nila na hari, kasama ito sa lahat ng lakad niya at sa kung saan man ito ay magpunta. Dahil dito mas napalapit pa ang loob ng hari sa kanyang pinakamamahala na reyna. Binayayaan silang agad ng supling na babae na pinangalanan na si Prinsesa Karnaborn Bejraratana. Pagtongtong ng reyna sa edad na 19 na taong gulang, muli ito ay nag-adalang tao. Pinaniniwalaan na ang sanggol sa sinapupunan ng reyna ay lalaki at ito ang susunod na hari na tagapagmana ng trono na Siam. At dahil abala ang hari sa obligasyon nito, naisipan ng reyna na magpunta muna sa bahay bakasyonan nila. Ito ay sa labas ng Bangkok sa isla ng Bangpain. Pinaganda ito ng husto ng hari. Sinigurado nito na mas kakalma ang reyna at makapagpapahinga. Ito ay upang makaipon siya ng lakas sa panganganak sa susunod na magmamana ng trono. Para makarating sa bahay bakasyonan, kinakailangan na tawirin ng reyna kasama ang maliit na prinsesa ang pinakamalawak na ilog sa Siam. Ito ay ang Chao Phraya. May sarili naman sila na bangka habang ang kanilang mga gwardya ay nasa kabilang mga bangka at sila ay inaalalayan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana habang binabaybay na nagdadalang taong reyna at prinsesa ang ilog na ay bigla na lamang rumagasa ang malakas na bugso ng tubig na siya naman na naging dahilan upang tumaob ang bangka na kanilang kinanululanan. Tumilamsik ang noon ay 2 taong gulang lang na prinsesa sa tubig. Sa kabilang banda naman ay nalaglag din ang reyna sa ilog. Nagkakakawag at nanghihingi ng tulong ang reyna at prinsesa, ngunit walang sumakulolo sa kanila. Kahit pa sandamakmak ang gwardya at mga tagapagsilbi nila na noon ay malapit at nanonood lamang sa kanila. Pinigilan ng mga gwardya ang sino man na lumapit sa kanila. Kailangang maipatupad ang kautusan na bawal hawakan ang mga dugumbughaw. Ito ay kahit pa nga kinukuha na ng tubig ang buhay nila na mag-ina. Ang sino mang susuway dito ay makatitikim ng pinakamasakit na kaparusahan na pagkuha ng buhay. Ilang beses na may nagtangka, ngunit dahil nga sa pagpipigil ng mga gwardya ay hindi sila na nagtagumpay. Wala pang ilang minuto ang prinsesa, ang reyna at ang sana ay magiging susunod na hari nila ay sabay-sabay na kinuha ng ilog na tinatawid nila. Nang malaman ito ng hari, halos hindi ito makapaniwala. Agad nitong ipinatawag ang mga gwardya. Ayon naman sa kanila na sinusunod lamang nila ang batas na ibinigay sa kanila. At sang-ayon sa batas, bawal na hawakan ang mga dugumbughaw, lalo na at sila pa ay ang reyna at ang prinsesa. Natakot sila na suwayin ng utos at sila naman ay maparusahan ng masaklap na kaparusahan. Ngunit ayon sa hari na kung ginamit sana nila ang isip nila, sana ay isinaalang-alang nila na maaaring iba ang sitwasyon na ganito. Hindi sana ay nailigtas ang pinakamamahal niyang reyna at prinsesa at ang sana ay ang susunod na hari nila. Kaya naman ipinakulong ng hari ang lahat ng gwardya na kasama noon ng reyna. Sa tindi ng pagdadalamhati, ibinigay ng hari ang pinakamarangyang prosesyon ng libing para sa kanyang asawa at mga supling. Umabot ito noon ng humigit kumulang sa $250 milyong o mahigit pa sa 25 milyong piso. Ipinaimbalsamo nito ang kanyang 2 supling sa posisyon na sila ay nakaupo sa gintong mga trono.
Sinuotan sila ng pinakamamahaling damit at mga alahas at hiyas. Tila ba sila ay nabubuhay pa at sa kung saan dapat sila ay nararapat na nakapuesto bilang ang mga anak ng hari. Gabi-gabi ay ipinagluksa nito ang pinakamamahal niyang asawa. Hindi nito halos makayanan na pakawalan ito. Kaya naman inabot ng 7 buwan bago nagdesisyon ang hari na ang labi ng reyna ay kanya nabibitawan na. Pinakremate ito ng hari, ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang puso sa pagtangis. Inabot pa po mga katinagalog ko ng 1 buong taon bago pumayag ang hari na ipalibing ang abo ng kanyang reyna. Ipinagpatayo muna ng hari ang kanyang reyna at mga supling na mga magagarang himlayan gamit ang pinakamahal na uri ng marmol at monumento. Ito ay upang maalala ng lahat ang kanilang naging makulay na buhay at wagas niya na pagmamahal para sa kanila. Matapos ng nakalulungkot na kaganapang ito, sa wakas po, inalis na ang batas na nagbabawal sa mga normal na tao na hawakan ang mga dugong bughaw sa Siamese. Mga katinagalog ko, kung kayo po ang nasa katayuan ng noon ay malapit sa reyna, ano po ba, susundin nyo ang batas o ang dikta ng inyong mga konsensya? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.